that our entire being is void. We are empty, we are null. No, halot na kung wala ang Diyos. Miskin pag kung saan mo ka-skillful, miskin pag kung saan mo achievements, kag paningkamot, kung dili nato ubanon ang Ginoo sa tanan natong buhaton, mag-acknowledge ta sa iyang wisdom sa patag-adlaw ug sa gahom sa balaang espiritu. We are nothing. Wala tay mahimo. So si Jesus ang iyang function makisunan kay mura matag puzzle. Kita mo nag jigsaw nga puzzle. Kaya kita sa kalitrato din kanang itantahon ang pieces then imo din i-connect. So inana atong kinabuhi usahay nagkagulat ta, broken ta, then God will arrange us rightly sa insakto nga plasta nga kaigsunan. Nga plasta nga diin ikaw ug ako mahimo kang galamiton sa atubangan sa Ginoo. We and are have nothing apart from Him. Kana kung wala at Diyos, wala yun ta. Amen? Kana siya nga kuan ba? Kana siya nga motivation sa kinabuhi. Lord God, karong adlaw akong gi-offer tingin mo akong kinabuhi. Tabaki ko, giyahi ko, Holy Spirit. Kung wala imong tabang, kung wala imong guidance, wala yun ko'y mahimo. So, the girl, the female girl always shouting sa streets, grab wisdom, babatay mo, this is a command. Dili nga siya request. No, command galing siya makaigsuuna is buhatag yun. Ang request kay, uy, palihog ko, kanang pwede na kay panahon. Command siya. So, nga atong response is, you have to go. And you have to follow. Kay command na siya, pamati. No? Pamati. So, command na siya. So, muna siya gibuhat niya. Sige siya kuhan. But the people are precisely distracted sa ilang klase-klase nga pagkinabuhi. No? Muna siya nga, dili sa ginahan ang mati kay pili nila, maay na sila. Dili sila magtagad. No? Kay kabalo na sila. Dili sila magpa-teach. Kay na sila ginasunod nga ilang nakatunan. Inaanak makaisunan. But later part makaisunan, they will reap, no? Unsang ang maahagong magsin. Sa Job 28 verse 20, and he said to man, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to turn away from evil is understanding. So kung ang usa ka tawo makaisuna adunay kahadlok sa Ginoo, naana siya'y kaalam. Mahadlok ka sa Ginoo sa pagbuhat nga dili maayo, then nito siya ang imong nakay kaalam makaisunan. Dayon, wala ka na cognitive na siya. Wisdom is cognitive, nasa imong mind. Imong nasabtan nimo nga inaana ang Ginoo. Siya na ang Ginoo na, no? Ang Ginoo naghatag og kaalam, mahadlokon ko niya. Dahil diri na rin ta sa atong understanding, ang ato ang action, psychomotor. So kay nakailan na ta sa Ginoo, nga inaana ang Ginoo, dili na dahil ta ginahan ang mga evil na mga gawi. That is your performance, understanding na nila mo. Nakasabot ka sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, then dili na rin ka ginahan mo, buhat, o dili makapaymay sa Diyos. Okay, sa Proverbs 12:11 verse 2, makaigsunan, pride leads to disgrace. Usahay namin ito yung mga garbo sa haino nga, tao na biya punta, ginagpag-usaya, datay ko niya, gusto yun ta makaigsunan. So, ang garbo na yung makaigsunan ato, dahil na siyang ipaubos. Ano man, kay dili siya, muhatod ni siya o disgrace. Walay grasya. No, mahimo nung kang maalahot. Pero, kung usa ka tao, nga naay kinahiyang asama ni Kristo, nga humility, no, magpaubsanon, yan nga tao, no? Ang tunay kaalam. So, kung hapon ka ng tao, hapon ka nga anak sa Ginoo, no, willing talaga ginagagugot na kaisunan, we just follow the word of God, then that's the time you execute wisdom. No? And we will not, dili nato ma-encounter ng disgrace sa atong unahan nato ng mga pagkinabuhi mga kaisunan. Okay. Last Wednesday, makaisunan niya ito may division office kay kanilaging nagparangta, no? So, mga tao nagbugal-bugal, dili mamati makaisunan
magtagad sa pulong sa Ginoo. Pero kailangan kita mo sitag diligent. Masa lang diligent pagkakugi. No? Kogita, ano, kay gusto ta na kay dedication, hard work, na kay commitment, no, maka-endure ka sa mga pagsulay, kabulo ka sa purpose, imong pagkagustuhan nun, no, kaya naman, ang atong mga gihimo ng mga choices na kaisuunan, ato ra po nang maani sa unahan, no, your choices, no, that we made na kaisuunan, and we are going to experience this one na mahimong consequences sa unahan, whether it is a good or a bad. Ang pinaka-importante lang, what we choose to do in response will determine our path to the quality life we led. No, muna siya, ang atong himo mo na itong decision, no, kailangan yun na kaisuunan, nakapuntog yun, 100%. Dina sa pulong sa Ginoo, sa kaubuton sa Ginoo. So na siya seek diligently. Kanang diligent na kayo sa bisan pa usahay nga wala ka, pero kaya pagyapon nimo simba sa kanang alagad gyapon ka nga sama ka nakadako, sama ka naka-receive inana ka daghan nga kwarta ana ba? Dili kay mahi ka mulukso kay nakadawat ka, nakay kwarta ya kung sa paano nga problema di ka ana na kay suunan. So dili ka kapulan no sa pagdayon sa Ginoo, sa paghatag og appreciation, sa pagtagad sa iyang pulong, sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Okay, muna siya yung usa ka mga valuable things nga angay nato makamtang isip mga anak sa Dios. Sa iyang pulong diri sa Deuteronomy 6 verse 17, you shall diligently keep the commandments of the Lord your God, His testimonies and His statutes which He commanded you. So, unsa man ang nakasulat sa pulong sa Ginoo, sa mga law sa Ginoo, ang gikuman sa Ginoo makaisunan, i-keep ni siya diligently. Kasi ito mga verse gamit na pamati. Pamati. Kasi na pamati. Sakto ni mo ba? No, pamati ka na maminaw ka, nga mo na yung mga ibuhaton. So, na kay mga conclusion, mga solutions sa mga problema. Kaya ang tanang problem ay solution. Di ba sa bisan pa nag-usap po nakadako ang word problem, naagyo na siya clue word. Naagyo na siya ask, given, na siya operations, number, sentence, complete answer. So, tanang problem na siya solution. Ang solution naara sa pulong sa Ginoo. Muna siya nga atong isip perminti, diligently ang pulong sa Dios. Tungod kay mauna siya yung hatag nato, no? It will direct our path straight. No, straight nga pagkuhan. Kaysa sikas, no, ang blesser, ang atong amahan, may una natong pangitaon, dili ang atong pangpinahanggan makaisuunan. Kay kinsa atong blesser, si Jesus. The blessing is great, but the Lord is our inheritance. Kinahanglan itag panalangin, pagtago sa pagkinahanglan sa patag-adlaw, financially. Pero di na ito kalimutan makaisunan ang tinukdan sa tanang treasure, ang inheritance na iya ang atong buhikan, Diyos. No? Never let the blessings take place of the Lord in your heart. Di na lang ako simba, kay mangyawak na lang kayo suon. Ayaw yun, anak mo, no? Ako, una mo ita na moment, mupos sa yuta. Lord, gusto yun ako, ikaw, yun ako muna, mauna. Tungod kay nagtuo ko Ginoo nga ikaw ang tinugdan sa tanan akong panalangin. Sa Isaiah 41:10-13, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. Kanang yun na makaisunan, kasagara sa mga birthday mo na ipaproclaim, ilista rin ngalan nimo. So do not fear, for I am with you. Jen, do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen Jen and help Jen. I will uphold Jen with my righteous right hand. For I am the Lord your God, who takes hold to your right hand and says to you, Jen, do not fear, I will help you, Jen. God will comfort you. Amen. So, dito may mga haglo sa na. Tungkol ka ang Diyos, siya ang pinugdan sa tanan ng atong mga panalangin. To become a blessings, I became blessed when I put God first. So, became means past tense. No? Nahitabo na. Nahimo kong panalangin, tungkol kay giuna na ako
nako ang pagpangita sa giharian sa Ginoo. Amen. Ato palakpakan ang pulong sa Diyos. Praise God.